Matapang sila, si Basti, matapang. Pero merong truthfulness. May puso. Yung tapang nila out of concern sa masang Pilipino. Concern sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi katulad nung iba, tapang-tapangan lang. Matapang ka lang pagkakalaban mo ang iper-persecute mo. Hindi ganun. Ito nga, tingnan nyo nga to kung may echo ito. Ito. Tingnan nyo nga, ayan. May 10 milyong piso ng pabuya laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. Nagbabala rin ng Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. Ang arte. Action star. Ang batas. Ang may katalanan. Hindi, alam mo, pa-action star din ito si no? Hindi bagay. Hindi, sa totoo lang, huwag niyong ginagaya kasi si Duterte. Ang dami kasi ngayon na gaya-gaya kay Duterte. O akala nila, magiging okay yung nila pagka Hindi totoo, walang biro ito. Feeling talaga nila magiging okay sila pagka ginaya nila yung style ni Duterte. Huwag ganun. Kasi alam naman ng tao na hindi kayo ganyan. Oo, huwag kayong bolero. Halatang acting Sabi niya, may batat. Ginagaya mo ba si Coco Martin? May batat. Sabi niya, ito, play natin May 10 milyong piso ng pabuya laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. Nagbabala rin ng Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan? Sumuko ka. Sumuko ka. Mali na naman sila dito Masablay na naman. Yari sila dito kay Atty. Topacio. Yan ang hamon ni Interior Secretary Ben Hurabalos sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pugante? Mali na naman yung legal term. Hindi pugante tawag dyan. Ipinaliwanag na sa inyo ng ilang beses yan. Nagtatanga-tangahan pa rin kayo, media. Ang pugante, iba Iba ang definition sa batas ng pugante. Baka mamaya pagka maharap nyo yung abogado ni Pastor Kibuloy, baka masabihan kayo, are you a lawyer? Are you a lawyer? Diba? Huwag ganun. Alam mo, hahanapin ko yung picture ni kasi nakita ko yung picture ni Abalos kasama si Pastor Kibuloy doon sa Kingdom. Nakita ko yun Kaya alam mong acting yung ganito Kasi talaga namang dati nagpa-picture pa to kay Pastor Kibuloy Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang si Kibuloy sa gitna ng mga kinakaharap niyang warrant of arrest dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Para mapabilis ang pagtugis, inanunsyo ni Abalos ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Grabe, 10 milyon. Hindi kaya ito yung ibabaya dapat sa akin? Ha? Hindi kaya ito yun? May Baka ito yun. Ano sa tingin nyo? Hindi pinangalanan ni Abalos kung kanino galing ang pera. Pero mga tao raw ito na dismayado na sa patuloy na pagtatago ni... Naks naman, hindi pinangalanan. Sure? Hindi ba galing sa confidential funds yan? O sa intelligence funds? Nako. Ako, basa ko dito. Isa lang basa ko dito. Pag nahuli, malaking ito Siguro sa tingin nila, pag nahuli nila si Pastor Kibuloy, malaking accomplishment para sa pagkakandidatura ni Abalos.
Ano sa tingin niyo? Hindi baka lang. Baka lang sa pagiging pagiging, alam mo naman, may pangarap itong maging senador. Siguro, isa ito sa magiging plataforma niya o yung campaign niya. Diba? Nahuli ko ang mga... Ganun, diba? Malay nyo. Diba naman? Ako, suwestyon ko lang naman to, Secretary Abalos. Suwestyon ko lang naman. Gamitin mo na lang yung 10 milyon na humuli kayo ng mga drug lord, humuli kayo ng mga talagang mga notorious na mamamatay tao, kung sino yung nagnakaw doon sa huling raid, ano ba yun, yung huling checkpoint ninyo. Gamitin nyo na lang to doon. Di ba? Kasi itong kay Pastor Kibuloy, hindi naman siya tumatakbo sa batas. This is an option in the law. Sabi nga nung abogado niya, di ba? Kanila pa pong ini-exert ang lahat ng option sa batas. Ibig sabihin, parte pa rin po ito ng hustisya o yung due process. Parte pa ho ito. So, hindi mo natin masasabing pugante ho. Hindi pa ho guilty yung mama. Kayo kagad, guilty na kagad sa inyo at gusto nyo nang mahuli. Siguro, para nga sa inyong, alam mo na, gusto nyo lang, para lang, magamit nyo bilang trophy. Hindi ko alam, trophy nyo ba o para sa SONA? Pero grabe naman. Ang daming pwedeng paggamitan niya 10 milyon, di ba? Para, bakit? Hindi na ba sapat yung mga vlogger mo? Hindi. Ako, nagtatanong lang naman, Read my face. Hindi na ba sapat yung mga vlogger mo, Secretary Abalos? Kaya kailangan mo na ng accomplishment na iba? Meron akong alam, di ko sasabihin. Kala ninyo. Basta, secret. Kibuloy. Sabihin na natin frustrated. Parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan Mag-serve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Sir, sa dami naman ng pinadala nyo, ilang batalyon yun? Sana kung first time yun. Sir, pangatlong beses na yun, wala naman nangyari nung first and second. May pumalag ba nung first and second? Pagkatapos din yung gumawa ng ganyan, kayo pa magpapaawa ngayon na piling api. Kayo pa yung naapi, Kayo pa talaga. Wow! Kayo yung nag-akusa, kayo na nga yung lumusob doon na ilang batalyon ang dinala ninyo, tas ganyan kayo pa yung api? Abay, dinaig nyo pa yung mga dramateros, Pagkatapos yung mag-akusa na may spy, pagkatapos yung mag-akusa na pataasan ng ihi, biglang nung kayo ibinanatan, biglang api kayo, nagsumbong kayo doon sa budanding na babae. Ano to? Pabiktima? Ano sa tingin mo, Ana Rot? Nagsumbong pa sila dun sa balyena Dagdag pa ni Abalos, kung totoo ngang inosente si Kibuloy, lumantad na siya para linisin ang kanyang pangalan. Meron tayong tinatawag na korte, no? Oo nga! Yung pala, alam mo pala Alam mo pala You know! O bakit para saan pa yung 10 million? May korte naman pala tayo May paraan para gawin ng mga bagay-bagay. Nag-a-appeal pa yung abogado ni Kibuloy. Tapos sasabihin nyo ngayon, nagtatago na. May appeal pa May ginagawa pa Alam mo palang may husgado tayo, pero ang asal mo, asal husgado ka.
Pambihira naman, sir, oh. Sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon. Wala pang komento ang kampo ni Quiboloy tungkol dito. Bukod naman sa pastor, may tig 1 milyong pisong pabuya na rin para sa ikadarakip ng 5 pang kapwa niya akusado. Yan ay sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanes at Jacqueline Roy. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagkukupkop sa mga anil ay pugante. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago. Kaugnay niyan, pag-aaralan din daw ng pulisya ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos siyang sabihing may nalalaman siya sa kinaroroonan ni Pastor Quiboloy pero hindi niya raw ito sasabihin. Any statement na nasasabi ko yung asin yung tao, talagang pinag-aaralan po namin. Seryoso talaga, no? Sineryoso talaga nila yung... Hindi, actually, napanood ko naman yung buong interview. Hindi naman si PNP chief, yan ang sinasagot niya. Mali lang yung... Alam mo naman ng media, magaling talagang sumalsal, eh. Hindi iyan yung tanong na sinasagot ni PNP chief. Ang tanong niyan, sinasagot niyang yan, ay yung kung sakasakali bang may mga magtatago kay Pastor Quiboloy, may sakasakali bang ano ang batas na pananagutan nito. So sinabi ngayon nito ni PNP chief, ito yung batas na ganito, ito. Pero hindi binanggit nung media yung Duterte. Sinabi na lang nung media after nang sumagot nito. So ibig sabihin, ikinunik na lang nila. Para talagang ang dating, papahuli si Duterte. Sa bagay, kasi pagka yung mga bali-balita, yung mga in-upload, hindi naman masyadong pinapanood ng tao yun, eh. Ang pinanonood ng tao yun sa television, eh, yung mga primetime news, eh. Sa primetime news, ang dating talaga, parang ipahuhuli ni PNP chief si Duterte. Walang ganun. Tinanggal nila sa context. Ganun ang media, eh. Talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang nagwawakat po dito sa PD 1829. Sa gitna niyan, nagkaroon ng balasahan sa pamunuan ng Davao City Police Office. Pinalitan ng lahat ng station commanders at officers in charge sa 19 na police station ng Davao City. Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Quiboloy. Grabe, no? Ilan yan tinanggal, ha? Ito po'y mga itinan nyo, nakikita nyo ba yan? Baka linawin natin, ha? Ito ho'y mga station commander, assistant station commander. Hindi ho ito mga ordinaryong pulis bigla mong tinanggal. Lahat to, ha? Ilan nung presinto ito? Tapos sasabihin nila, normal daw yan. Alam mo, hindi naman tayo pinanganak kahapon. May mga kaibigan tayong mayor, may mga kaibigan tayong mga RD. Alam ko ho yung sistema ng ganyan. Usually, pag nagpapalit lang ng ganyan, yan yung pagpasok ng bagong presidente. Talagang reshuffle dyan. Lalo na yung bagong presidente, bago yung PNP chief, talagang re-reshuffle yan. Normal yon. Pero yung kalagitnaan na yung ganito, bigla mong tatanggalin. Lahat to, halos lahat, eh. Mga mga matataas, station commander. Puro mga yan. Alam niyo yung station commander, sila mismo. Tinanggal mo. At hindi lang isa. Maraming kang tinanggal, iba't ibang istasyon ng buong Davao City. Tapos sasabihin mo, normal? Sa totoo nga lang, kahit nga magpalit ng presidente, hindi naman sabay-sabay. Marami. Pero hindi lahat. O hindi talaga sobrang dami. Kasi kailangan pag-aralan yung syudad, eh. Bago mo ilipat lahat, magtutulong-tulungan yan, eh. Kung ano ba yung lugar na to, bigla mong tinanggal lahat. Talagang pinilay mo yung lugar. Para talagang yung mga kriminal, bago lahat to, hindi alam, hindi kabisado. Mantakin mo. Anong kagaguhan naman yun? Tapos sasabihin ninyo, wala lang. Hindi naman po ata tama yun, sir, mga ma'am.
Pareho naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation. Madam naman, alam ko kailangan mo lang i-deny pero wag mo namang gawing tanga mga Pilipino. Sabi nga dito, 19 stations tinanggalan ng mga head, pati yung assistant head. Tapos sasabihin nyo, wala lang. Ano to? Yan yung harap-harapan kang dinuraan. Tapos sinabi mo, ay sorry, hindi ko sinasadya. Diba? Wala naman akong plano, nandura lang ako. Anong plano mo? Ba't mo dinuduraan? Wala akong plano. May padura-dura ka pa. Wala lang. Madam naman, iluloko naman yung kami. Para namang yan, grabe naman yan. Oh. For any personal reasons. Trabaho lang talaga. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Ako, ito lang mga kapulisan konting paalala. Ay, hindi pa pala tapos yun. LG, ayon sa abogado ng pastor Ayan. Attorney Ferdinand. Bago pala tayo pumunta dyan, ako sana lang ito, konting paalala lang sa ating kapulisan. Konting paalala lang. 6 na taon lang po yan. Mga sir, mga ma'am, 6 na taon lang po. Baka nga, hindi pa tumagal eh. Sana ho, ang gawin ninyo, yung trabaho nyo lang talaga. Wag sana tayong kumampi o sumipsip o di kaya basta lang sumunod dahil napag-utusan tayo. Alam naman po natin yan. Wag na ho tayo magpaikot-ikot. Alam na natin yung ganyang kalakaran. Pero alam nyo naman, may limit yan, mga sir, mga ma'am. May limit yan. May limit ng, sige, coordinate. Pero may hangganan naman yun. Hindi kayo forever na nandyan. Yun lang, akong paalala lang Ako lang yung nagpapaalala lang sa ating mga kapulisan. Alam mo, pinakakawawa dito talaga yung mga nasa baba Sila yung nadadamay sa pamumulitika ng ibang mga tao. Maawa naman kayo dun sa mga nasa baba. Kasi sila nadadamay. Di ba? Kawawa naman. Kawawa lang. Topacio, grossly disproportionate o labis na hindi akma ang reward money para sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking na hinaharap ni Kibuloy. Labag daw ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Hindi rin daw tama na galing sa mga pribadong individual ang pabuya. Ayon kay Topacio, dapat may memorandum ang reward money at kadalasan daw galing ito sa intelligence funds ng DILG. Hinamon din ni Topacio si Amalos na pangalanan ang nagbigay ng pabuya. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw susuko si Kibuloy. It only shows that there is political persecution. He's being singled out. Yun. Why would you surrender to a government that is persecutory? Alam mo, tama Sa lalo nilang ginagawa, tama ito si Atty. Topacio. Sa lalo nilang ginagawa niyan, lalo nilang pinatutunayan na talagang sinisingle out nila si Pastor Kibuloy. Talagang pinapatunayan nila na pinag-iinitan. 'Di ba? Kasi obvious yung paglagay ng 10 million. Ibig sabihin, talagang desperate move ka na. Desperado ka na mahuli yung tao no matter what. Hindi nga din tama yun na kumuha mula sa, kasi sabi ni Abalos, di ba? Mula sa mga pribadong concern. Sabi ko, anak ng webo. So, sino yung mga pribado na yun? Yung mga galit kay Pastor Kibuloy? Ganun ba yun? O yung may mga interest sa pagmamayari ng KOJC? Huwag kayong tanga dahil ang KOJC nasa na ni Pangulong Duterte, wala na kay Pastor Kibuloy. That is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin, hindi nakikita ang ramifications. Ganun na nga
Hindi, alam mo, Attorney Topacio, kung bakit tira ng tira. Kasi, pagka ikaw talaga ay sumisip-sip, o di kaya may pangarap sa politika, para si Trillanes, tira ka na lang ng tira, di ba? Tira ka ng tira. Ibig sabihin, bahala na. Kahit ano na. Kasi nga, desperate ka na eh. Gusto mo na accomplishment. Kasi nagmumukha kang tanga na hindi mo mahuli-huli lahat ng wanted. Bakit? Lahat ng wanted, di nila mahuli. Oh, di ba? Meron nga sila nahuli, nawala pa. Pero yung wanted, hindi nila mahuli. Kaya talagang desperado na sila. Ngayon, because of that, lalo tuloy lumalabas na medyo may discrimination na nagaganap. Kaya nga sabi niya, mas lalo tuloy kasi nga, dahil nga sa pagiging bida. Bakit natin sasabihin bida-bida? Pero pwede. Yan tinitingnan nila. This administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals. Ayun, tindi nito paso. Ay nako. Anyway, sana lang hindi ako, may payo ako kay Secretary Abalos. Kung ako sa iyo, kung gusto mo magbida-bida, anuhin mo na lang yung mga marami naman diyang pwede kang pag-initan eh. I mean, pwede mong hulihin. Sigurado ma-appreciate ka pa ng tao. Yung hulihin mo yung mga talagang drug lord, mga Chinese mafia, yung mga addict sa mga nagtutulak, 'di ba? Yun. Sigurado ako pag marami kang naparusahan gano'n, marami kang nahuling ganyan. Sigurado ako aangat ang dumadaus-dus mong rating. Hindi totoo kasi kita mo naman yung mo. Hindi ka nga napapasok sa survey. 'Di ba? Kahit anong pagpapakyut mo, kahit anong pagsali mo sa mga teleserye, hindi ka umaangat. Hindi kasi, alam naman natin yung gimmick na yan eh. Hindi, I mean, wala naman masama. Kung sakaling pumasok ka ng teleserye, hindi ko naman sinasabi pag nag-artista ka na, masama. Hindi na sinasabi natin kasi ako naniniwala naman ako na may mga artistang matino naman. Pero hindi yun ganun. Hindi yun matik na pag naging artista ka, okay ka na. Mananalo ka na. Hindi ganun yun, Kasi nasa accomplishment pa rin yan. Etong ginagawa mo kay Pastor Kibuloy, it's a sign of desperation. Ika nga. Desperate na desperate kayo kasi wala kayong mahuli. Wala kayong mapatunayan na kahit na ano. Di ba? Wala eh. Sabi nga nito isa, bakit din nila yung mga smuggler ang hulihin nyo? Hindi, totoo lang isipin nyo to. Isipin nyo, kunwari smuggler yung nahuli, yung mga nagpapataas ng presyo ng ating mga pagkain, bigas, manok, lahat, yung mga nagpapataas. Tapos dahil sa paghuli ninyo, naibaba nyo ang presyo, maniwala kayo sa akin. Hindi mo na kailangan ikampanya sarili mo. Yung taong bayan na magboboto para sa inyo. Ganyan na nangyari kay Pangulong Duterte. Hindi niya kailangan mangampanya, kailangan ng pera. Basta siya, ginawa niya yung trabaho niya. Pinatay niya lahat ng adik. Ay, hindi pala siya. Di ba? Ano ginawa niya? Lahat ng durugista sa kanila. Lahat ng mga snatcher. Lahat ng manyakot. Hindi niya na kailangan yung... Nakita mo ba si Pangulong Duterte na pumasok sa pelikula? Gawin mo lang yung trabaho mo ng tama. Hindi sigurado taong bayan na mag-aangat sa'yo. Di ba? Kung ang puro ginagawa mo, puro, alam mo yung pa-charming lang. Meron pa. Baduy talaga. Hindi ko alam kung sino nag-suggest sa'yo niyan. Sinong vlogger nag-suggest? Sino kausap mong vlogger? Masampal ko nga. Hindi kasi sablay Alam mo, marami kasi talaga, alam nyo ba marami kasing gumagaya sa style ng mga Duterte. Yung pagiging matapang, si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte, matapang sila, si Baste, matapang.
Pero merong truthfulness. May puso. Yung tapang nila out of concern sa masang Pilipino. Concern sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi katulad nung iba, tapang-tapangan lang. Matapang ka lang pagkakalaban mo ang iper-persecute mo. Hindi ganon. Si Pangulong Duterte, matapang, meron siyang ang tawag dito, meron siyang passion, matindi, dahil sa pinagtatanggol niya yung mga Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Yun ang doon. Yun yung wala sa inyo. Ang nakuha nyo lang yung tapang. Diba? Yung tapang na wala namang kasay-say-say-say. Yeah. Isa na lang. Ako kasi ang daming gumagaya na ngayon kay Pangulong Duterte na wala naman sa lugar. Halimbawa, ito, isa pa, bago tayo magtapos, ito maganda rin. Tuwan-tuwa ako dito kasi sunog na sunog dito sunog na nga, sunog pa.